Isang lalaki ang aksidenteng nakakita ng gintong singsing. Nang isuot niya ang singsing, nagkaroon siya ng sistema para gawing yaman ang basura. Ang laruan na aksidente niyang nahawakan, biglang naging 1,000,000 pisong supercar. Kahit ang sirang tela mula sa tambakan ng basura, ay nagiging 1,000,000 pisong obra maestra, at maging anti-gang kayamanan, na ayos bilang makulay na kristal na florera ng malamig na plum. Habang gusto pa niyang magpatuloy sa pagbabago, napansin niya, na ang kakayahang ito ay magagamit lamang ng 3 beses sa isang araw. Ngunit kahit ganito, masaya pa rin siya. Gad na ang lalaki, ay dinala ang kayamanang kanyang nabuo, pumunta sa pamilihan ng mga anti-gang bagay para alamin kung totoo o peke. Boss, patanjin nga. Kapatid, itong sayo, hindi ito gaanong mahalaga, ganito. Bibigyan kita ng 1,000, akin lahat ito. Hindi pwede, 2,000, 2,000 piso. Tingnan mo ang itsura niya. Ang painting at base na ito ay siguradong higit pa sa 2,000. Gusto ba niyang makakuha ng bargain mula sa akin? Tingnan ko nga muna. Titingnan ko ulit. Kapatid, ipinapangako ko sa ngalan ng aking pagkatao, 5,000 na ang pinakamataas. Tingnan mo rin. Ang painting na iyon, bakit parang kahawig ng estilo ni Tang Yin? Kapatid, tatanggapin ko ang kargamento na ito, 10,000. Tingnan mo. Magbibigay ako ng 1,000,000. Totoong 100. Totoong gawa ni Tang Yin. Ngunit ang painting na ito, bakit may bakas ng pagkukumpuni? Ang lalaking ito ba, isa palang tagapag-ayos ng anti-gang bagay. Ang galing naman ng pagkakaayos niya. Parang bago na ulit. May isa pa dito, gusto mo bang tingnan? Bakit kaya nakatitig sa akin ang babaeng ito? Baka naman nagkakagusto siya sa akin. Maliligtas na ang pamilya Lin, sa ganitong mataas na antas ng teknolohiya sa pag-aayos. Ang nasirang iyon, ang pambihirang kayamanan ay may pagkakataong maayos, kung mapapasama siya sa pamilya Lin. 1,000,000. Dagdag pa ng isang trabahong may taunang sweldong 1,000,000. Bibilhin ko na ang batch na ito. Hindi. Hindi binibenta, miss. Hindi mo pwedeng gamitin ang kagandahan mo para apihin ang ibang tao. Hindi ko ibebenta kahit 1,000,000. Hindi ko alam ang tungkol sa florera na ito, pero ang painting ni Tang Yin, alam ko yan. Kahit alin sa mga ito, milyon ang halaga. Akala mo ba madali mo akong maloloko, at gusto mo pa akong maging alipin at magtrabaho para sa'yo? Napakapal mo. Anong sinabi mo? Hayaan mong makita ko, ano ba talaga ang kayamanang ito, ni hindi mo mabibili kahit 1,000,000, Mang Jiang. Sakto ang dating mo, pakisuri mo nga agad, ano ang halaga ng 2 basurang ito, para hindi akalain ng batang ito na kayamanan. Ayaw pang ibenta kahit 1,000,000. Mang Jiang. Ang 7 kulay na Liuli handmade na florera, sa totoo lang, ito ay gawa ng isang di kilalang manggagawa. Kung tungkol sa florera na ito, hindi ito mahalaga. Ngunit ang 7 kulay na handmade na larawan dito, ay gawa ng Pangulo ng World Class Art Association ng Waksha, guhit ni Master Liu. Ang halaga ay nasa 1,000,000. At ito naman, ito, mas lalo na, ito ay gawa ni Master Tang Yin. Ang presyo ay dapat higit sa 2,000,000. Pero hindi lalampas sa 3,000,000, kaya ikaw, kapatid. Sabi mo, binabastos ka nila, hindi ka naman nagkamali. Kabuuan ay mahigit 3,000,000. 5,000,000, ibebenta mo ba, ano? 500 metro kwadrado, sigurado ka ba? Sigurado. Deal. Ate, ang iba kapag bumibili ay tumatawad, bakit ikaw ay nagdagdag pa ng presyo? Yun. Ayos-kan mo na. Huwag ka munang masyadong magdiwang, linawin ko lang, ang 5,000,000 ito, hindi lang para sa painting na ito at sa vase na ito. Kailangan mo rin akong tulungan sa isang bagay. Huwag kang mag-alala, basta't hindi ito labag sa moralidad, tungkol sa mga bagay na may prinsipyo, kahit sabihin mong pakasalan kita. Pag-iisipan ko pa rin ito, tutulong lang, kikita na ng 2,000,000, bakit hindi ko gagawin?
Ikaw pa ang gustong pakasalan ng ate ko. Parang pala ka lang na nangangarap. Ano bang sinasabi mo, babae? Nagseselos siya. Ganito na lang, sumama ka sa akin pauwi, ibigay mo sa akin si Lan. Walang paraan. Alas 8 ng umaga bukas, pumunta ka sa Lin's Antiques. Huwag kang malilate, huwag kang mag-alala, tungkol sa 2 milyon. Hindi ko ito pababayaan. Mabuti kung ganoon. Tayong mga karaniwang tao. Ngayong araw ay sobrang saya, 5 milyon. Paliguan at masahe. Magandang babae. Ate, tingnan mo ang ugali niya. Chinzu. Gusto mo bang ang batang ito? Ang mag-ayos ng kayamanang ito? Oo. Pero, may kakayahan ba siya? Mang Jiang. Tingnan mo ulit ng mabuti. Napakataas ng antas ng teknolohiya sa pag-aayos. Kahit ako na matanda na, hindi ko agad napansin ang depekto nito sa unang tingin. Ibig mong sabihin, ang 2 kayamanang ito, siya ang nag-ayos niyan. Dapat nga. Kung ganun, ang bagay na iyon, may pag-asa na. Ang Lin's Antique Shop, kung makakapagbukas ng maayos, ay nakasalalay sa kanya. Pero, kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Ang Dragon Scrolls na ito, ay may isang pagkakataon lamang para maayos. Ibig sabihin, ang Dragon Scrolls na ito, ay may halagang bilyon-bilyon. Kapag, nabigo siyang ayusin ito, talagang magiging basura na ito. Ate, tingnan mo ang taong iyon, parang walang ginagawa. Talaga bang dapat tayong maniwala sa kanya? Ito ay tungkol sa kung makakapagbukas ang Lin's Trading. Bukod sa kanya, may mas mabuti pa ba tayong pagpipilian? 5 milyong cash. Magiging pinakamayaman sa mundo, ay malapit na. Tungkol naman dito sa Lin's Antique Shop. Ang manager ng Lin's Antique Shop. Hindi na ako magtataka kung bakit ang yaman ng babaeng ito, naglabas agad ng 5 milyon. Dragon's 9 Scrolls. Halaga ay bilyon-bilyon. Dahil sa pagkabasag, naging isang depektibong bagay, hindi maaari. Hindi kaya ang babaeng ito ay gusto akong mag-ayos ng ganitong antas ng kayamanan. Na-update na ang bilang ngayon. Ang singsing na ito ay may kakayahang gawing kayamanan ng basura. Pero itong Dragon Scroll ay nagkakahalaga ng bilyon. Hindi ko alam kung pwede. Sige na nga. Wala ka na bang takot sa buhay? Tingnan mo ang kanyang sasakyan. Iyan ay nagkakahalaga ng milyon-milyong supercar. Ang ganitong kalaking tao, natatakot ka bang harangin? Pero, wala siyang imbitasyon. E ano ngayon? Nakalimutan mo ba? Sinabi ng manager kahapon, may darating na mahalagang tao ngayon, sa bangko natin, para ayusin ang pambihirang kayamanan ng tindahan. Paano kung, siya pala ang malaking tao na iyon? Su Chen. Anong ginagawa mo rito? Xiao Yanyan. Huwag mo akong tawaging ganyan, nakakadiri. Mahal. Ito ang iyong ex-boyfriend. Siya nga. Bata. Sabi ko, bata ka pa, maraming pwedeng gawin. Bakit kailangan mong pumunta? Anong nangyari? Mas mabuti pa ito kaysa sa iyo. Kutsara, di ba? Su Chen. Sino ang tinutukoy mo? Wang Xiao. Tingnan mo siya. Mahal, papalayasin ko siya ngayon din. Ano yan? Pinalalayas mo pa ako. Karapat-dapat ka ba? Ano ba ako? Ang tatay ko. Isa siyang shareholder ng Lin Trading Company. At sasabihin ko pa sa'yo, ngayon mismo, si Manager Cheng Shui, espesyal na inimbitahan ang maestro, para ayusin ang pambihirang kayamanan ng tindahan. Hindi tumatanggap ng hindi autorisadong tao. Anong karapatan mo para narito ka? Su Chen. Sumama ako kay Ginoong Wang, para masaksihan ng maestro sa pag-aayos ng artifact. Anong ginagawa mo rito? Hindi kaya. Ikaw ang master, na inanyayahan ni Manager Lin. Pasensya na. Ang taong iyon, ay ako. Ako si Lin Chingshui, ang master na inanyayahan. Ang batang ito, masyadong nanonood ng mga maikling palabas. Nagpapanggap lang na mahina para talunin ang malalakas. Marunong ka bang mag-restore ng mga artifact? Alam ko naman kung ano ang kakayahan mo. Hindi ba halata? Bata. Ang pagsisinungaling ay may hangganan din. Sa pagkakaalam ko, yung master na kinuha ni Manager Cheng Shui, sa loob ng isang araw, kaya niyang kumita ng 5 milyon. Habang ikaw naman, baka isang buong buhay, hindi mo makukuha ang 5 milyong yan. Mali ba talaga ang hinala ko? Kayong dalawa, bilisan nyo, dalhin ito. Ilagay siya sa harap ng pintuan ng Lin Trading Company. Napakamalas talaga.
Opo, opo, Ginoong Wang. Itatapon na namin siya agad. Mahal, pasok na tayo. Baka ang Presidente Ching Shui ay tinawag na ang master na iyon. Naghihintay na para ayusin ang Dragon Scroll 9. Kung ganoon, sabay nating saksihan ang kayamanang ito na nagkakahalaga ng milyon. Paano muling makikita ang liwanag? Tara na, Young Master Wang. Hindi. Wala ako. Tigil. Manager Lin. Tanghali na. Yung sinasabi mong maestro, kailan ba talaga darating? Ate. Sabi ko na nga ba, hindi maaasahan ang taong yun. Tanghali na, mataas na ang araw. Ni anino niya, hindi man lang natin nakita. Siguradong. Tinangay na niya ang 2 milyon at tumakas. Hindi siya mukhang ganong klaseng tao. Manager. Hindi mo naman siguro kami niloloko, di ba? Kung wala ang Dragon 9 Scroll na ito, mahihirapan akong maniwala na magtatagumpay ang Lin Trading Company sa pagbubukas-bukas. Manager. Huwag niyo sanang sirain ang tiwala namin. May kontrata tayong pinirmahan. Kung hindi magtatagumpay ang pagbubukas-bukas, kayo ang may pananagutan. Sa presyong 10 beses na mas mataas sa merkado, bibilhin ang mga walang kwentang stock natin. Mukhang hindi makakarating ang sinasabing master ng manager, ngayong araw. Kung ganun, tayo na lang. Sinong nagsabing hindi makakarating si Master Su? Ching Zhu. Dinala ko na sa'yo ang batang ito. Ikaw talaga, gago ka, sabi mo alas 8 ka darating. Tingnan mo kung anong oras na ngayon. Hindi mo naman ako masisisi. Maaga akong dumating, hindi ko inaasahan. Nasa may pintuan, may 2. Kinagat ako ng asong walang pakialam. Hindi ba't naaksaya ang oras ko? Aso. Anong aso? Saan nanggaling ang aso sa negosyo natin? Su Chen, ikaw. Sinong tinatawag mong aso? Paano ka nakapasok dito? Ito. Hindi ito lugar na dapat mong tambayan. Si Su Chen ay isang dalubhasa na inanyayahan namin. Anong karapatan mo para paalisin siya? Ano? Itong lalaking ito. Itong lalaki ay ang dalubhasa na inanyayahan ni Manager Lin. Siya. Tio Wang. Gusto kong bigyan mo ako ng paliwanag. Paliwanag. Isang batang walang karanasan. Hindi ko iniisip na may kakayahan siya, kahit na isa siyang nangungunang eksperto sa pagpapanumbalik ng mga anti-gang bagay. Wala rin akong kasiguraduhan na maayos ang Dragon Scroll 9. Pinapanta mo siya. Manager. Niloloko mo ba ang mga tao? Ikaw. Kayo. Sige, sige, ilang piraso ng painting lang naman. Ano? Talaga namang napakayabang mo. Hindi mo ba ako pinapaniwalaan na kaya kong ayusin itong Dragon Scroll? Syempre. Kung talagang kaya mong ayusin ang mga artifact, edi parang nakakita na tayo ng multo. Ganito. May lakas loob ka bang makipagpustahan sa akin? Sige, ano ang pastahan natin? Pastahan natin kung kaya kong ayusin ito. Kung kaya kong ayusin. Bibigyan mo ako ng 5 milyon. Kung hindi ko kaya, ako ang magbibigay sa'yo ng 5 milyon. Ano sa tingin mo? Sige. Ngayon ko lang talaga, nakita na may taong nagmamadali para magbigay ng pera sa akin. Sige na. Sayang naman. Lahat-lahat, 5 milyon lang. Kung hindi, mas malaki pa sana ang nakuha ko sa kanya. Ikaw naman, kung naniniwala ka sa akin, subukan ko lang. Kung hindi ka naniniwala sa akin, aalis na lang ako. Tunay, sa buong buhay ko. Kung maaari pang makita muli ang liwanag ng Dragon's 9 Scrolls, mamamatay akong walang pagsisisi. Naniniwala ako sa'yo. Dahil ang singsing na ito ay kayang gawing ang walang kwentang basura bilang isang napakahalagang kayamanan, sigurado akong ang Dragon's 9 Scrolls ay kaya rin gawin ito. Ang dragon ay may 9 na anak, ang panganay ay si Chunyu. Ulong ng dragon, katawan ng baka, napakaganda. Larawan ng anak ng dragon, Chunyu.